Gabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRM, Radyong Makabayan, 44 sa talapitan. Kwentong Pinoy atin ang pakinggan dito sa Radyong Makabayan. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga nakikinig at nanonood dito sa ating DZRM radio station. Ako po si Decibel Rada, ang inyong host, at andito po sa ating tabi ang ating guest speaker na si Miss Rose Llanto. At ang kanya pong ipapaliwanag ay patungkol po sa broodstock management and larval development ng siganid sa cage. So, hello ma'am, magandang araw po. Maraming salamat po at inyong pinaunlakan ng aming imbitasyon dito po sa aming radio station. So, ma'am, ano po ba yung siganids at broodstock management? So, yun, ano nga ba ang siganids? So, siganids is, ang local name nila is rabbit fish. Rabbit fish are identified by their deep, compressed body, snout resembling that of a rabbit, 13 pungent spines in the dorsal fin, 7 spines in the anal fin, and 2 spines in the ventral fin. So, yun nga daw po. Ang rabbit fish or siganids is nakakahawig sa rabbit kasi gawa nung snout nila, yung sa puso. Then, may 13 spines siya sa may dorsal or yung sa may ganito niya. Then, 7 spine in the anal fin. Then, 2 spines in the ventral fin. Then, ang skin niya is leathery, but the scales are smooth, small, and closely adherent. Hence, the fish is often mistaken as without scales. The color is olive green to brown depending on the species. So, yung iba, sabi nila wala daw pong kaliskis yung siganids, pero meron po siyang kaliskis. Kailangan, siya, smooth, tapos maliliit, then closely adherent. So, ang sigarids po ay may kulay olive green to brown po, depending po sa species nila. So, ang sigarids po ay may iba't iba po siyang types. So, dito po sa sa sigarids may bali 5 po silang types na siganids. So, ma'am, ano po ba ang mga tawag niyan dito sa atin? So, ito pong Fairfax face rabbit fish rather, or Siganus baltimos, and magnificent rabbit fish or Siganus magnificus ay mas kilalang tinatawag sa atin na sandig. Tinatawag siyang taligbago. Then ito naman pong marbled spinefoot, Siganus rivolatus, and orange spotted spinefoot, Siganus guttatus ay mas kilalang tinatawag na sandig. Then ito naman pong white spotted spinefoot or Siganus canaliculatus is mas kilala po siya dito sa ating barawis. So, ano nga ba ang behavioral traits and habitats ng siganids? So, according po kay Jonderman et al., rabbit fish is subdivided into 2 groups based on behavioral characteristics, coloration, and habitat. So, according daw po kay Jonderman, may dalawang nakasubdivided po ang rabbit fish into 2 groups based po sa behavioral characteristic nila and sa coloration and habitat. Kasi yung ibang siganids is makulay po talaga sila. Then, swan groups includes species that live in pairs, are Stetanus, tenacious, brightly colored, and associated strictly with coral reefs. So, yun nga po, may ibang siganids na makukulay talaga na nasa coral reefs. Then, sa juveniles po, kapag nasa stage na sila ng juveniles, matatagpuan po sila kadalasan sa mangrove roads in shaded areas, shallow bays, rivers mouths. Then, kapag adults na sila, makita na sila sa coastal but and live rivers and estuaries. So, meron lang po akong katanungan. Ano po ba yung juveniles? So, ang juveniles po, siya, pang 3 pieces stage po siya sa pagpalaki po ng isda. Diba, una is yung
fry kapag hindi sila galing sa egg. Pero ang Sigarids po kasi, nag-e-egg po sila. Then, nag-spoon po ba? Then, ang ano naman, ang sunod po sa fry is yung fingerlings. Then, after fingerlings, yan na po yung juveniles. Kumbaga, malalaki na, malalaki na sila bago mag-adults. Okay. Then, dito na po tayo sa bird stock management of orange-spotted spinefoot Siganus guttatus. So, ang kadalasan po talagang binubroodstock or kinukultured na siganid is ito pong orange-spotted spinefoot or Siganus guttatus po ang scientific name. So, ang rearing facilities niya po, ito po is nakabisa kapag mag-broodstock ka po sa cages po. Iba po yung pag-broodstock sa mga tanks. Iba po yun dito sa cages. So, the cages are either rectangular, 4x4x2 meter, or circular 10 meter dia by 3 meter deep, and are made either of galvanized iron pipes or bamboo. Each cage is provided with cylindrical styrofoam floats. Fine mesh net 0.5 cm is used for fish weighing 50 gram or less. 1.0 cm mesh net for 100 to 300 gram, and about 3 cm for over a kilogram fish. Fish is stocked at density of 2 to 3 kg cubic meter, thinness size graded every 3 months. So, kapag ang ginamit nyo pong cages is rectangular, ang sukat po ng laki ng haba at yung lalim po is 4x4x2 meter. Kapag circular naman po, 10 meter dia by 3 meter deep. Tapos po, siya, made of galvanized iron pipes or bamboo. So, each cages po, either circular or rectangular, dapat meron pong cylindrical styrofoams na naka-float po. Then, kapag ang binroodstock nyo po is, ang weighing niya is 500 gram or less, ang fine mesh net na dapat natin gamitin is 0.5 cm. Kapag ang kilo naman po ng isda is 100 to 300 gram, ang gagamitin po nating mesh net is 1.0 cm. Then kapag sobra na sa kilogram, ang gagamitin po nating fine mesh net is 3.0 cm. So, nakadepende po sa laki nung i-broodstock po natin yung mga fine mesh net na gagamitin natin. Then, ang fish is stocked at density of 2 to 3 kg cubic meter and size graded every 3 to 4 months. Halimbawa, lumaki na halimbawa, galing siya sa 50 gram or less na isda, every 3 to 4 months po, magpapalit ka po ng sukat ng sukat. Yun po. Then, So, ayun po, sa broodstock management po pala ang mga materials na kanilang ginagamit ay yung galvanized iron pipes or bamboo, and then meron din pong styrofoam floats, and then fine mesh net. So, yun po. Next po. So, dito na po tayo sa rearing method ng siganids. Juvenile S. guttatus are stocked at 20 fish cubic meter. The density is gradually thinned out as a fish grow. Rearing temperature is range from 26.1 to 30.9 degrees Celsius and 31.1 to 34.7 ppt respectively. So, ang rearing temperature po ng Juvenile S. guttatus is nagre-range po siya ng 26.1 to 30.9 degrees Celsius and 31.1 to 34.7 ppt. So, rearing temperature po siya and salinity. Then, siganids are fed at libitum twice daily with filamentous green algae or at 3 to 5% body weight with commercial fish fillets containing 35% protein or a combination of both. For spawning purposes, the breeders are fed with
lipid-enriched formulated diet at the same feeding level and frequency. So, ang ano po, SIGA needs, kapag nasa rearing method na po siya, pinipid po siya ng ad libitum twice daily ng filamentous green algae at 3 to 5% body weight with commercial fish fillets containing 35% protein or pinaghalo po yung dalawa nung commercial fillets then filamentous green. Pwede po silang ipaghalo. Then kapag for spawning na siya, kapag mag-spawn na yung breeders, ipipid po ninyo is yung SEPDEC lipid-enriched formulated diet at the same level and frequency. So, sa rearing method pa rin po, Esgotatus spawner are stocked at 1 female to 1 male ratio. 6 pairs are stocked in each 6-meter dial canvas tank provided with a flow-through system and aeration. For spawning, a pair is transferred to 501 fiberglass tanks during first lunar quarter. So, kapag ang Esgotatus po ay ang ratio niya po kapag stock ka po is isang babae, isang lalaki. Then kapag kapag 6 meter dahil canvas, i-stock niyo po dun is 6 na magkakaparehas. Then dapat meron din flow-through system and aeration. Tapos, kapag mag-spawn na, kailangan nyo siyang ilipat sa 500 to 1 fiberglass tanks during the first lunar quarter. Then, sexes are determined by convolution. So, yun. Para po malaman kung babae o lalaki, kailangan po ng convolution. Then, spawners are not fed during the spawning period lasting 5 to 7 days. So, ang mga spawners po na breeders, 5 to 7 days po, hindi po sila pwedeng bahugin or ipid po ng kahit ano. As in, Esgotatus success are determined by convolution in the absence of reliable external features that distinguish males from females. So, yun nga po, sa pagka-convolution, malalaman po natin kung alin yung babae at alin yung lalaki. Then, dito naman po sa gonadal maturation and sexual maturity, Esgotatus matures at 200 gram with a pork length of 34.0 cm. Hatchery breed males mature in 10 months at 19.0 cm pork length and females in 12 months at 21.5 cm pork length. One gonadal cycle is complete within 27 to 28 days. Fish spawns every month throughout the whole year. So, ang Esgotatus po is nagmamature siya ng after 5 months. Mature na siya nun. Then, kapag kapag lalaki po pala, 10 months ang maturity niya, samantalang yung babae naman is 12 months. So, ang sukat po ng lalaki kapag nagmamature na siya ay 19.0 cm. Then, kapag babae naman po, 21.5 cm per leg. Then, ang gonadal cycle niya po is nagko-complete within 27 to 28 days. Then, ang SIGA needs po is nag-i-spawn siya every month throughout the whole year. So, ayun po, yung para sa lang po ay, yung males, male po ay nagmamature po siya ng 10 months po at yung fourth length po niya ay 19.0 cm. And yung sa females naman po is 12 months at yung sa fourth length naman po nila ay 21.5 cm. So, ayun po. Next po. So, sa spawning na po tayo. Natural o induced spawning for species is not a problem. Esgotatus spawns naturally the whole year 2 to 3 days after the first lunar quarter. So, ang SIGA needs po na Esgotatus is pwedeng mag-natural spawning siya or induced spawning. So, po siya, ang Esgotatus po is naturally whole year 2 to 3 days. Nag-spawn po siya 2 to 3 days after the first lunar quarter. Then, Esgotatus having oocytes with an average dia of
0.46 cm spoon after 1 injection of human chorionic gonadotropin at 2 IU/gram body weight while dose saving oocytes with an average DEA of 0.43 mm didn't spawn or spawn only after several injection. So, yung may mga oocytes po is ine-injection po siya ng HCG or human chorionic gonadotropin. Then, ang ano niya po is 2 IU/gram body weight. Tapos po yung ano naman, ayun po pala dapat ang oocyte niya is 0.46 ang sukat po dapat is 0.46 cm. Saka lang po siya tuturukan ng injection na human chorionic gonadotropin. Kapag ang sukat naman po is 0.43 mm na nag-spoon or nag-spoon, is ine-inject po siya ng several. Then, sa lunar periodicity and spawning of S. guttatus species, so yun nga po, sabi ko nga po, ang Siganus guttatus po ang kaanuhan na palaging kinukulture or binubrood stock management, yung orange spotted. So, lunar phase, 2 to 5 days before full moon, 2 to 3 days after first quarter, between new moon and full moon, maximum around first quarter. So, time of day, kapag 2 to 5 days, yun, before of full moon, no data. Then, kapag 2,200 to 1,000, between new moon and full moon. Tapos, kapag 1,400 to 1,800, maximum around first quarter. So, yun po. Sa induced spawning of Siganus guttatus naman po, ang ginagamit, may 3 pong ginagamit na ini-inject. Una po is yung HCG na may dosage per injection 2 to 0 IU/gram. Then remarks po siya after 5 injection out of 4 spoon after 4 injection. Tapos pangalawa po is clomipine citrate HCG. May dosage din per injection siya ng 2.0 milligram. Then, ang remarks niya po is species spoon after 2 injections, response dependent on initial oocyte diameter. Tapos, kapag ang hormone use naman po is LHRHA, may dosage per injection po siya ng 2.0 IU/gram, 6.7 mg pellet, 250 gram fish. Remarks niya po is 100% spawning. Fish is spawn 8 to 9 days after pellet implantation. So, itong LHRHA po, 100 spawning siya kapag na-implant siya ng pellet. Pellet pala, rather. Then, pagdating naman po sa larval eggs collection and handling, S. guttatus, eggs are adhesive and demersal. So, ang S. guttatus po kasi, ang mga itlog niya is magkakadikit or may iba naman na diretso na siyang bumababa. Kumbaga, hiwa-hiwalay na sila. Then, egg collectors consisting either of plankton nets or plastic sheets are placed of tank bottom prior to spawning. So, after spawning, the collectors are removed and transferred to incubators. So, ang ginagamit po na para mahiwalay yung eggs is yung plankton nets or plastic sheets po para po mapag-collect po nung mga itlog po nung Siganids. Then, after po na makollect yung mga itlog is ililipat po siya sa incubators. Then, egg size and incubation period, temperature and salinity of S. guttatus. Species S. guttatus, egg diameter millimeter, 0.46, period niya is 28 to 31, incubation temperature is 25 to 27, salinity PPT, no data. Then kapag 0.53 to 0.58, no data po isa sa period, then wala din siyang data sa incubation temperature. Then pag 0.55, ang period niya po is 20 to 26, incubation temperature niya is 26 to 30,
Then, ang salinity niya is ambient. Kapag ang egg diameter naman po is 0.55 to 0.57, ang period niya is no data. Incubation temperature, no data. Then, wala din po siyang data sa salinity. Then, kapag 0.54 to 0.60, period niya is 18 to 20. Then, incubation temperature niya is 26 to 28. Then, salinity niya is 31 to 34. Then, sa egg diameter na ang sukat ay 0.55 to 0.57, wala po siyang data sa period. Wala din siyang data sa incubation temperature. Wala din po siya sa salinity. Sa larva rearing naman po, newly hatched Esgutatus larvae were more resistant to low and high salinities, 8 to 37 ppt than 7 to 14 days old larvae, while older larvae are more resistant to abrupt salinity, 2 to 55 ppt changes. So, ang Esgutatus na newly hatched, more resistant siya sa low and high salinities na may sukat na may resist na 8 to 37 ppt than 7 to 14 days na old larvae. While ang ang old larvae po are more resistant to abrupt salinity na may 2 to 55 ppt changes. Then survival of larvae reared at 20 to 32 ppt salinity from 0 to 21 did not differ significantly. First feeding larvae reared under continuous lightning grow and survive better than those reared under daylight. So, yun nga po, pag first feeding larvae, mas maganda na may continuous lightning grow than sa reared under daylight. Kasi, kapag continuous lightning grow po is mas yung survival ng ng newly hatched po na Esgutatus kaysa po dun sa under daylight. So, mas maganda po na may continuous lightning grow din po kayong gagawin. Then, sa larval size at hatching and time from hatching to onset of feeding, complete yolk resorption and metamorphosis of Esgutatus species, Siganus esgutatus, TL, SL at hatching millimeter, 1.5 to 1.6, onset of feeding, walang data, yolk resorption, wala din, metamorphosis, sa rearing temperature. Then, kapag ang TLSL at hatching millimeter niya is 1.98, may onset of feeding siya na 48. Then, yolk resorption niya is 72, metamorphosis niya is 24, then rearing temperature niya is 26 to 30. So, pagdating naman po ng 1.50, onset feeding niya is 50, yolk resorption niya is 72, metamorphosis niya is no data, then rearing niya wala ding data. So, kapag naman po, 1.74, onset of feeding is 40, yolk resorption is 60, metamorphosis is 8, then ang rearing temperature niya is no data. Then, kapag 1.62 to 1.64 naman is onset of feeding is 48, yolk resorption is 48, then metamorphosis is 45, and 21.9, then rearing temperature niya is 27 to 29. So, sa larva development naman po, the development of Esgutatus larva was first described in detail by Hara et al. 1986. Of interest is the appearance of copellae on pre-neuromas about 6 hours, time after hatching. Then, this disappeared 39 hours time after hatching. When present, the larvae are highly sensitive to handling. Esgutatus larvae, therefore, should be handled only after 40 hours time after hatching to ensure better survival. So, para po ma-ensure yung survival ng newly hatched na Esgutatus larva, is mas maganda na handle siya after 40 hours. Para po mas better yung survival. So, according po kay Hara et al. Po, about 6 hours po, may appearance po ng copellae on pre-neuromas po yung larva ng Esgutatus. Then, after po ng 39 hours, nawawala po siya.
Then, yun nga po, kapag ano naman talaga, kapag larvae pa lang, syempre, highly sensitive po talaga siya kapag hinahandle. So, much better na mas ano po yung pag-take nyo po nung larva na Siganids kasi nga po, highly sensitive po siya. So, yun po. Yung Pupili on Preneuromas po is nag-appear po siya ng about 6 hours po, no? And then po yung ano po, nag-disappear po naman po siya ay about na 39 hours na po. So, ayun po. Then, sunod po natin is yung sa larva development po, kapag newly hatch po, may sukat siyang 1.72 meter total length. Then, kapag 6 hours after hatching, may length siyang 2.15 millimeter. Then, sa yung pangalawa po na 6 hours after hatching, may same po siya but schematic to show Neuromas copulae. So, yung pong sa una, yung 6 hours after hatching, may wala pa siyang schematic na nasa-show na Neuromas copulae. Pero pagdating po ng 13 hours, ang sukat niya po is magiging 2.80 millimeter total length, then same as in C but schematic to show Neuromas copulae. Then kapag 24 hours na siya, ang sukat niya na po is 3 mm total length. Then kapag 39 hours na siya, ang sukat niya na is 2.84 mm total length. Then after 2 days old, ang sukat niya na is 2.75 mm total length. Then, after 8 days old na, kapag 8 days na yung larval, ang sukat niya na is 4.40 mm total length. Then, kapag juvenile na siya, or 17 days old, ang sukat niya na is 13.07 mm. Then, kapag may na siya, yung scale na siya, ang sukat na is 0.5 mm. Then, kapag kapag GI na siya, 1.0 mm. Then, kapag sa aquaculture na is 59.28 to 289 to 1986. So, ayun po, ma'am. So, dito po sa siyempre po natakil na po natin yung about po sa broodstock and larval development po. So, dahil po sa meron pong sa mga viewers po, meron po tayong mga katanungan na nanggaling po sa ating viewers po, ma'am. So, ito pong isang tanong po nila is, anong problema ang pwedeng ma-encounter dito sa broodstock management ng Siganids sa cages po, ma'am? So, yun nga, syempre kapag cages na siya, nasa wild na siya, open na siya, more on, ang mas ma-encounter nilang problema dito is yung kalamidad. Calamities na, halimbawa kapag may bagyo, syempre kapag may bagyo, hindi na nila kayang hindi nila kayang gawa ng paraan para yun. Kaya mas ang pinaka-problema po nila na ma-encounter talaga is yung calamity. Then, halimbawa, ilang buwan na yung net mo dun sa nakababad sa tubig. Syempre na tawag dun na nalambot po. Na pwede siyang pasukin ng iba pang species po. Kaya kailangan po talaga kapag dapat bawat titingnan nila yung net na kung matibay pa ba, na maayos pa ba. Kaya dapat talaga may chine-check pa rin po nila yun. Opo. So, yung isa pa po na katanungan po nila ay, dito daw po sa Pilipinas, saang region daw po ang meron nagbo-broodstock or nagpo-culture nitong mga Siganids daw po? So, dito po sa Pilipinas natin, may dalawang region na nagbo-broodstock management po talaga. So, ang una pong region is yung Region 1, which is in Ilocos Region. Then, doon naman po sa pangalawa is yung Region 2, Cagayan, Balis po. Po sila, mas kilala silang grower ng Siganids. So, ayun po. So, dahil po sa dito sa ating na tackle nyo po na tungkol po sa sa Siganids po. So, sana po yung mga ating mga nakikinig po or nanonood po ay may mga natutunan po sila, lalo na po dun sa mga sa mga
kung nagbabalak po kayong mag culture or alaga po ng mga ng siganids. So ang pag-aalaga din po kasi po ng siganids ay maganda din po kasi. So muli po, ako po ang inyong host, si Decibel Rada po, at ito po ang ating guest speaker. So ma'am, maraming salamat po at inyo po talagang pinaunlakan po ang aming imbitasyon po na kayo po ay maging aming guest speaker po dito sa aming radio station po. So ayun po sa aming mga nangkikinig at mga nanonood po dito sa aming radio station. Maraming salamat po sa inyong oras po na inyong inilaan po dito sa amin. So yun lamang po. Maraming salamat po. Nang pakinggan dito sa Radyong Makabayan.